Speaking of baha, mga nakaraang araw, maraming mga pagbaha, maraming mga iniisip tayong dahilan kung bakit bumabaha. Isa doon yung gobyerno. Alam niyo naman yung flood control projects. At isang bahagi rin noon ay yung mga hindi responsabling mamamayan na nagtatapon ng basura sa kanal mismo. Mismo sa mga waterways, no? Pero ang titingnan natin ngayon as we continue in Genesis ay isang klase ng baha na hindi na naulit sa panahon natin at hindi na minsan mauulit pa dahil ito ay isang pangkalahatan at universal at global flood. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang talata natin, bakit bumaha. Genesis chapter 6 verses 5. Diretso na natin hanggang 14 lang. Hanggang 14. This is the word of our Lord. Verse 5. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. 6. And the Lord regretted that he made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. 8. But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. And Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. Ito ang banal na salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So nandito na tayo sa Genesis chapter 6. Pagkatapos ng talaangkanan ni Adan, nakita naman natin dito sa pinakadulo ng chapter 5 ay pinanganak si Noah. Na siyang naging anak ni Lamech, no? At ito na yung panahon ni Noah, ito na yung generation ni Noah, at ito yung obserbahan ng Diyos sa panahon ni Noah. The generation of Noah, God observed kung ano yung itsura ng buhay ng generation nila at paano sila dinil ng Panginoon. At ano yung nakita ng Panginoon sa generation ni Noah? Genesis chapter 6 verse 5. The Lord saw. Nakita ng Panginoon, may nakita yung Diyos sa panahon ni Noah. Ano yung nakita niya? That the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ang nakita ng Panginoon sa panahon ni Noah ay yung kasamaan ng tao, pagkamakasalanan ng tao. At merong 2 description doon sa kasamaan ng tao na nakita ng Diyos. Una, panloob to. Ano yung nakita ng Diyos? The thoughts of their hearts are evil continually. Later on, sa binasa natin sa verse 11 at verse 13, sinabi doon na violente sila. No, mga panlabas na yon, na mga kasalanan, violente sila. Pero dito sa verse 5, pinakita na ang nakita ng Panginoon una, hindi yung panlabas na ginagawa nilang pagiging violente. Ang unang nakita ng Panginoon ay yung puso. Ang unang nakita ng Panginoon ay yung iniisip ng mga puso nila. At tandaan natin, yung puso sa Bible, iba sa understanding natin sa puso ngayon. Sa panahon nila, ang puso ay ito yung panloob na pagkatao. Pag sinabing puso sa Bible, ito yung iniisip, intensyon, kalooban, kagustuhan, paano ka magdesisyon. Yun yung pagkatao ng isang tao. That's the heart. Kasi sa panahon natin ngayon, pag sinabing heart, anong naisip ng tao?
feelings sa emotions. Ang heart sa Bible ay hindi feelings at emotions. Ang heart sa Bible ay yung panloob na pagkatao ng isang tao. Kaya sinabi, di ba, love the Lord your God with all your heart. Yun yung una. Kabuuan yun ng mga susunod na mga descriptions. No? So, sa kalooban ng tao, sa pinaka siya, kung paano siya mag-isip, ano yung intention niya, ano yung imahinasyon niya, ano yung paghatol niya, puro kasalanan. Puro kasamaan. Yung nasa loob ng tao sa panahon ni Noah. Pangalawa, ito ay tuloy-tuloy. Hindi lang siya panloob, ito rin ay walang tigil, walang humpay. Sinabi, only evil continually. Ibig sabihin, habitual siya. Hindi siya tumitigil. Unceasing and constant. At itong description sa panahon ni Noah, mga kapatid at mga kaibigan, ito ay totoong description ng kasalanan sa bawat panahon. This is true in every generation. Sa bawat panahon na ipinanganak sa ilalim ni Adan, ganito ang tao. Yung nakikita ng Diyos, yung puso ng tao, yung kalooban ng tao na nagkakasala ng tuloy-tuloy. This is what is natural to man. Pag pinanganak ang isang tao, habang lumalaki siya, hindi mo siya kailangan turuan magkasala, magkakasala siya. Hindi mo siya kailangan turuan na kailangan mag-isip ka ng masama, mag-iisip yan ng paglabag sa Panginoon. Kung ano inuutos ng Panginoon, hindi niya gagawin. Kung ano yung pinagbabawal ng Panginoon, yun yung gagawin niya. Yun yung naturalesa ng tao sa ilalim ng pagiging anak ni Adan. Remember, sila ay anak ni Adan. Remember, sa Genesis 5, sinabi, ipinanganak niya maging si Seth, yung salin lahi ng pag-asa. Ipinanganak niya ayon sa kanya imahe. Imahe ng pagiging nasa ilalim ng sumpa. Doon sa Genesis chapter 3. Naalala nyo sa Genesis 1 at Genesis 2, nung nakita ng Panginoon yung lahat, nilikha niya, sinabi niya, it was very good. Napakabuti. Kaya lang, iba na pagkatapos ng Genesis 3. Pagkatapos ng Genesis 3, pagkatapos ng pagbagsak sa kasalanan, nung tinignan ulit ng Panginoon yung buong nilikha niya, sinabi niya na it was very bad. Hindi na mabuti. Masama na. Yung nilikha niyang napakabuti, napakaganda, ay nadungisan na ng kasalanan. At nung nakikita ng Panginoon yung patuloy na pagkakasala sa puso ng tao, hahatulan niya ito sa pamamagitan ng baha. Kaya niya sinabi kay Moses, dito sa verse 13, I will destroy them all with the earth. Gugunawin ko itong mundo. Pupuksain ko lahat ng tao. Kaya sa verse 14, sinabi niya, gumawa ka ng arko. Pero habang gugunawin niya yung mundo sa pamamagitan ng isang pangkalahatang baha, meron din siyang mapagbiyayang panawagan sa makasalanan. Meron din siyang mapagbiyayang panawagan sa pamamagitan ni Noah na pumasok sa arko. Na pumasok doon sa natatangi, kaisa-isa, wala nang paraan para maligtas sa bahang to, kundi sa pamamagitan ng arko. At siya yung mapagbiyayang panawagan ng Panginoon. Kaya yung bawat puso na nagkakasala nang walang humpay, nang tuloy-tuloy, yan ay nakikita ng Diyos, hahatulan ng Diyos, at tinatawagan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya yung mensaheng ito ay isang mensahe ng biyaya dahil sinisiwalat nito yung kasalanan natin. Sinisiwalat nito yung puso ng kasalanan para magkaroon tayo ng kamalayan kung ano yung kabayaran ng kasalanan at iniimbitahan tayo nito na pumasok sa arko. Pumasok sa arko ng kaligtasan. No? Hindi lang nakita ng Panginoon kung ano yung panlabas na kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah, ipinakita rin dito ni Moises sa atin na sumulat kung saan galing yung kasalanan na yon. Galing yon sa loob ng puso. Hindi yon panlabas lang, yon ay panloob. Nagsisimula sa puso ang lahat. At nakikita ng Diyos yung puso ng tao. Nakikita ng Diyos yung panloob na ikaw. Nakikita ng Diyos yung panloob na sila. Nakikita ng Diyos yung panloob na ako.
Yan yung sinabi ni Moses sa verse 5. Sa mga mambabasa niya, sinulat niya to sa mga Israelita pagkatapos nila sa Ehipto, sa Exodus. God sees your heart. Nakikita ng Diyos yung puso mo. May mga kasalanan sila sa panahon ni Noah na nakatago sa mga puso't isipan nila. Tapos lumalabas at nagiging violente sila. Yun yung ginagawa nila. Ano yung panloob? Lumalabas. Ano yung nasa loob? Lumalabas. Pero malinaw dito na maging yung mga panloob nilang kasalanan ay hindi pribado sa harapan ng Panginoon. Kitang-kita yun ng Panginoon. Kaya yung Panginoon, palagi siya nakatingin. Ang Panginoon ay palaging testigo ng hindi tumitigil na kasalanan sa loob ng puso ng tao. Yan yung doktrina ng omniscience ng Panginoon, di ba? Alam niya lahat. Pag sinabi ng scriptures na alam niya lahat, alam niya lahat. Maging yung mga nasa puso ng tao, maging yung totoong tayo sa loob ng mga pagkatao natin. Pag sinabi na omniscience ng Panginoon, God knows all things perfectly and completely. Kompleto yung alam niya. Perpekto yung alam niya. Walang error sa alam ng Panginoon. Sa kung sino tayo, kung sino yung mga tao. Hindi limitado yung kaalaman ng Diyos na nakikita niya lang sa panlabas. Hindi limitado yung Panginoon sa surface level na mga knowledge. Alam niya yung panloob na pagkatao, alam niya yung iniisip, alam niya yung imagination, alam niya yung motibo, alam niya yung gusto ng tao. Kung ano yung mga nakatago sa harapan ng kapwa natin tao, yan ay kitang-kita ng Diyos. Kasi hindi naman natin nakikita yung kalooban ng tao eh. Kahit gaano tingin mong alam mo kung ano yung kalooban ng iba, kahit anong iniisip mo na alam mo yung motibo ng iba, hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Tao ka. Tao ka. Hindi ka omniscient. You cannot read hearts. Pwede kang mag-assume, pwede kang magkaroon ng intelligent guess, ganito yung motibo niyan, ganito yung motibo, ganito yung iniisip niyan. Pero hindi mo talaga alam kung totoo yun. Pero ang Diyos, alam niya. Ang Diyos, kita niya. Kita niya yung kalooban, yung puso, yung intensyon ng mga tao. Sinabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Sinabi sa Jeremiah na hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang makita kung gaano kasama yung puso. Hindi natin kayang makita. Iniisip mo masama na yung puso? Hindi pa yan yun. Kaya sinabi nga, who can know it? Sinong makakakita? Alam mo kung sino makakita? Genesis 6:5. God. Makikita ng Diyos. Kita ng Diyos. Yung kasamaan at karumihan at tuloy-tuloy na pagkakasala ng puso. Marami sa atin ngayon nag-i-install na ng CCTV. Ako rin sa bahay gusto ko na mag-install para kita namin yung labas. Pero ang purpose ng CCTV ay para security purpose. Para kahit wala ka sa bahay o nasa ibang parte ka ng bahay, kita mo yung nangyayari sa ibang parte ng bahay mo. Para siyang all-seeing eye. Yung CCTV, no? Pwede kahit nasan ka, check mo sa cellphone mo, okay, safe yung bahay. Alam ko kung ano yung nangyayari sa bahay na. Ba't natin kailangan yun? Kasi hindi natin alam lahat eh. Hindi tayo omnipresent, hindi tayo omniscient. Kailangan natin ng mga paraan para sa mga security purposes na yan. Sa pamamagitan ng CCTV, minomonitor natin kung ano yung nangyayari. Ang ganda rin kasi pwede mong i-record. Pwede mong balikan. Now, ganyan yung nangyayari dito. Pero higit yung Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung lahat. Sabay-sabay. Tuloy-tuloy. At palaging nakatingin yung Panginoon. At naka-record yun. Hindi yung nalilimutan ng Panginoon. Hindi yung lumilipas sa isip niya. Alam niya yung ginawa natin, iniisip natin, ginagawa natin, iniisip natin ngayon, at sa mga susunod pang panahon. Perpekto yung kaalaman ng Diyos, yung pagkakita ng Panginoon doon sa mga puso natin. At hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na tigilan niya tayong tignan. We cannot tell God, pwede ba huwag mo muna ako tignan ngayon?
Pwede ba, wag mo munang siyasatin yung puso ko ngayon? We cannot say that to God. Palagi siyang nakatingin at nakarecord ang lahat ng ginagawa natin, maging sa loob ng mga puso at isipan natin. It's very clear sa harapan ng Panginoon. Maging mga pribadong kasalanan ay publikong kasalanan sa harapan ng Panginoon. At hindi siya nawawaglit. Hindi siya lumilingon. Tuloy-tuloy na nakikita niya yung lahat ng mga ginagawa natin. Kaya pag nagkasala tayo, we are sinning in the face of God. We are sinning coram Deo, in the presence of God. At masasabi ba natin na yung panahon natin ngayon ay nag-improve na kaysa sa panahon ni Noah? Sasabihin ba natin, yung panahon namin hindi katulad ng panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, grabe, ganyan, makasalanan sila, kaya ginunaw ng Panginoon. Huwag niyo mo misinterpret baka isipin niyo, kaya nagbabaha ngayon kasi. Hindi. Later, may pangangaral tayo na hindi na ulitin yun ng Panginoon dahil sa pangako niya kay Noah. No? But are we better than the generation of Noah? The answer is, God sees our hearts. Yun ang sagot. Mas mainam ba tayo sa panahon ni Noah, yung ginunaw niya sa panahon noon? Makikita ng Diyos ang mga puso natin. Kaya't bilang aplikasyon, bilang hamon sa atin, kailangan meron tayong palagiang kamalayan na nakatingin sa atin yung Diyos para mapigilan tayo na magkasala. At kapag nagkasala tayo, maudyukan tayo sa pagsisisi. Yun yung dapat na kamalayan na meron tayo. Ang kamalayan natin, nakatingin siya sa akin. Nakikita niya yung iniisip ko. Nakikita niya yung kalooban ko. Nakikita niya yung mga nasa puso ko. Ganun dapat natin isipin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng awareness, consciousness na nakatingin siya sa loob ng puso natin. At sa pamamagitan noon, mare-restrain tayo sa pagkakasala. Ay, nakatingin nga pala siya. At kapag nagkasala tayo, maudyukan tayo magsisi. Ay, nakita nga pala niya. Nakikita ng Panginoon lahat ng iyon. May mga kasalanan kasi na hindi tayo matapang na gawin sa publiko, pero matapang tayong gawin sa isipan natin, sa kalooban natin. May mga kasalanan, you would not dare to do that now. Napupunta ka dito sa harapan ng dito, tapos gagawin mo yung kasalanan na yon. Habang nakatingin lahat. You would not dare in your lifetime. Hindi mo sabihin, hindi ko to, never. Never. Nakakahiya. Nakakatakot na makita nila na gagawin ko tong kasalanan na to. But brethren, kita ng Diyos yung puso natin. Pag ginawa natin yun sa isipan natin, ginawa natin yun sa kalooban natin, kitang-kita yun ng Panginoon. Kaya hayaan mo yung pangkalahatang kaalaman ng Diyos ang pumigil sa iyo at magdulot sa iyo na magsisi sa kasalanan sa puso at isipan. We cannot hide from God. Kita niyo kung gaano kamangmang si Adan at Eva nung pagkatapos ng pagbagsak nila sa kasalanan. Narinig nila yung yapak ng Diyos sa hardin. Anong ginawa ni Adan at Eva? Nagtago ba naman sa damuhan? Di ba kamangmangan yon? Ganon din tayo, wala tayong matataguan. Yung puso't isipan natin, kitang-kita ng Diyos, hayag na hayag sa mata ng Diyos. Hindi tayo makakapagtago. May isang meme akong nakita, may isang matabang lalaki nagtatago sa maliit na poste. Ganon tayo sa harapan ng Diyos. Kapag tinry nating magtago, hindi tayo makapagtago sa harapan ng Panginoon. Kitang-kita niya lahat. Hindi tayo makakapagtago. Therefore, dahil nakatingin ng Diyos, kitang-kita niya, hindi lang yung panlabas, kung hindi maging the intentions of the hearts of man. Dahil nakikita niya yon, kailangan maging maingat tayo sa ating buhay isipan. We must be careful and watchful of our thought life. Hindi lang yung lifestyle, panlabas, ano yung ginagawa ko,
isa rin sa dapat nating ingatan at maging Kristiyano tayo sa paano ako mag-isip. Paano ako paano yung motibo ko? Paano imahinasyon ko? We should be watchful and careful because God is watching the inner thoughts of our life. But the good news is, mga kapatid, mga kapwa ko, mananampalataya, especially you, covenant members, ang Panginoong Hesukristo ay pumarito para pabanalin yung mga mananampalataya, para pabanalin yung mga lumalapit sa Kanya. At anong ginawa ng Panginoon? Once we are converted, He gave us the Holy Spirit. Para saan? Para patuloy tayong pabanalin. Alam nyo, yung isa sa pinakamagulong church sa New Testament, sinabi ni Apostle Paul, you are sanctified. Ano yung isa sa pinakamagulong church sa New Testament? Corinthians. Ay, grabe. Pag binasa mo yun, 3 letter ni Paul doon, 2 lang meron tayo. Perhaps God spared us. Na malaman. Iba pang problema sa Corinthian church. But Paul said sa introduction niya, sa greetings niya, you were sanctified. Mga sanctified. Yan yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, kung gaano nakakatakot yung mata ng Diyos, yung omniscience ng Diyos para sa unbelievers, at maging sa believers kapag tuloy-tuloy tayo nagkakasala at hindi tayo nagsisisi, dapat tayong matakot doon. Yet, yung parehong omniscience na yon ay isang profound comfort para sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi pinabanal na tayo ng Diyos. We are not sinning continually lamang. We are also obeying continually. Kung paano nakikita ng Panginoon, yung mga pagpalya mo, nakikita rin ng Panginoon yung mga pagsunod mo. Hindi na ikaw yung dating ikaw, mananampalataya. Hindi ka na unbeliever. Ikaw ay Kristiyano na. Binigyan ka na ng bagong puso. Meron ka ng bagong kagustuhan. Sa kabila ni Apostle Paul, sinabi niya sa Romans chapter 7, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Pero sinabi niya, sa kalagitnaan ng struggle na yon, I delight in the law of God. Gusto ko, mahal ko, pinagyayaman ko, nais ko yung gusto ng Diyos. And God sees that. Nakikita ng Diyos iyon sa iyo, mananampalataya. Kita niya yung banal mong kagustuhan, mga sincero mong motibo, mga tahimik mong panalangin, mga hindi nakikita ng iba ng mga katapatan mo, bawat laban mo sa tukso na nanalo ka. Kasi nagpo-focus tayo sa talo tayo eh. No? Ang naaalala natin, kung saan ako bumigay, pero hindi mo naalala, mananampalataya, may mga panalo ka sa tukso. Meron kang napagtagumpayang mga kasalanan, meron kang mga biyayang lumalago. Meron kang mga ginagawa na dahil iyon sa pagmamahal mo kay Hesukristo. Yung mga nakatagong kabanalan sa Kristiyanong pamumuhay na hindi minsan makikita ng publiko, hindi makakaranas ng publikong rekognisyon. Hindi yan nababaliwala sa harapan ng Panginoon. Huwag mo sanang isipin ang Panginoon bilang fault finder. Dahil kung paano nakikita niya yung mga pagpalya natin, nakikita niya rin yung ating mga Kristiyano na mga pagsunod sa Kanya. Lalo na yung nasa loob ng puso natin. Dahil sa biyaya niya, ang mga mananampalataya ay sanctified at patuloy na nakukultivate yung holiness nila at mabubuting gawa nila sa kanilang panibagong puso. And God sees every one of them. Pero pangalawa, dito sa talata natin, humahatol ang Diyos. Ang Diyos ay humuhusga. Ano ang response ng Panginoon doon sa patuloy na pagkakasala sa generation ni Noah? Ano yung response ng Panginoon? Ang response ng Panginoon sa verse 7, sabi ng Panginoon, I will blot out man whom I have created in the face of the land. Man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Tapos, tinuloy niya yan later on. Sinabi niya sa verse 13,
I have determined to make an end of all flesh. I will destroy them with the earth. Ang hatol ng Diyos sa tuloy-tuloy na pagkakasala sa panahon nila ay yung global flood. Dahil nung nakita ng Diyos yung kasalanan nila, siya ay banal, siya ay matuwid, kailangan niyang hatulan yung kasalanan. Sinabi nga sa verse 6, nalungkot siya eh. He was grieved. Hindi lang galit yung Diyos sa kasalanan, nalungkot din siya. Lungkot na, alam niyo yung lungkot? Kailan tayo nalulungkot? Ang Diyos nalulungkot sa kasalanan. He was grieved to his heart. At nung nag-grieve yung Panginoon sa puso niya, sinabi niya, hatulan niya ang lahat ng ito. Therefore, itong baha na to ay katibayan na sa kabila ng pagpapasensya ng Diyos sa kasalanan, wag na dapat isipin na ito ay approval sa kasalanan. Darating yung araw na hahatulan ng Diyos ang kasalanan. And we believe that this flood points to a greater judgment. Etong flood na ito, ay totoo ito, historical to. Ito'y totoo nangyari sa kasaysayan. Pero nagtuturo to hindi sa panibagong baha. Nagtuturo to sa mas pangkalahatan din, universal din, na judgment ng Panginoon. And we call that the Judgment Day. Kung sino sila, bago yung baha, ay kung sino tayo, bago yung paghatol. Who they are before the flood is who we are before the Judgment Day. Kaya yung mga puso na patuloy sa pagkakasala ng walang humpay, yan ay paghamon sa Diyos na hatulan tayo. Paghamon sa Diyos, judge me. Di ba? Yung mga ayaw magsisi sa kasalanan, lalo na yung mga unbeliever, nasabihin nila, only God can judge me. Diyos lang yung pwede humatol sa akin. Kala mo okay yun? Nakakatakot yun. Diyos lang pwede humatol sa akin. Huwag niyo akong pakialaman. You should have wished pinakailaman ka. Kasi pwedeng isipin ng tao na pwede silang magkasala, tapos makakatakas sila mula sa Diyos. Iniisip nila yung propesiya ng paghatol ay pananakot lang. Threat lang. Mga ano yan eh, yung mga nag-street evangelism na nagsasabi, magugunaw na yung mundo. Di naman totoo yan. Mga baliw yung mga yan. Ano sinasabi? Sinasabi yung hatulan ng Diyos. Pinagtatawanan nila yung hatol ng Diyos. Binabaliwala nila yung hatol ng Diyos. Iniisip sila, makakatakas sila sa bawat ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 7 to 8, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from flesh will reap corruption. Hindi pwedeng hamakin ng Diyos. Kung paano hindi tayo pwedeng makatakas sa mata ng Diyos, hindi rin tayo makatakas sa hatol ng Diyos. Sa mata nga niya, hindi tayo makatakas. Iniisip natin sa hatol niya, we can escape? No. But brethren, God has provided an escape. Nagbigay siya ng pantakas. Hindi tayo makatakas sa Kanya, pero nagbigay siya ng paraan kung paano tayo makakatakas sa galit niya. Ganun yung ginawa niya sa panahon ni Noah. Walang makakatakas dito sa global flood na to. Walang makakatakas sa hatol ko. Pero sabi ng Diyos, eto. Verse 14. Ito ang natatanging paraan para makatakas kayo sa hatol ko. Sabi niya sa verse 14, make yourself an ark of gopher wood. Noah, gawa ka ng arko. At yung arko, dito sa Genesis 6, leads us to the greater ark. Leads us to the greater escape.
para dun sa judgment na yon. Paano tayo makakatakas sa hatol ng Diyos sa judgment day? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the superior ark. Mas mainam siya dun sa arko sa panahon na ito. Katulad na isa yung arko, iisa lang din si Jesus. Natatanging paraan. Isang arko, isang tagapagligtas. Yung arko, pinreserve yung buhay. Si Jesus nagbibigay ng walang hanggang buhay. Sa loob ng arko, meron silang kaligtasan. They were safe. And inside Jesus Christ, there is salvation. Poprotektahan tayo ng Diyos mula sa hatol niya sa pamamagitan lang ni Jesus. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, doon sa kahoy na yon, doon sa kahoy na krus, nagbigay yung Panginoon ng kaisa-isang paraan para makatakas tayo sa ating mga kasalanan. At sa mga kaibigan, mga bisita, mga hindi pa mananampalataya, yung panawagan palapit kay Kristo ay hindi infinite. Tinatawagan namin kayong lumapit kay Kristo. Tinatawagan namin kayo pumunta kayo sa mas magiting na arko. Pero yung panawagan na yan may katapusan. Kasi darating yung judgment day. Kung papaanong sa panahon ni Noah, tumawag siya ng tumawag. He was called the preacher of righteousness sa New Testament. Si Noah, habang ginagawa nila yung arko, tumatawag siya. Maniwala kayo. Magkakaroon ng paghatol. Sumama kayo sa amin. Pero ano ang tugon ng mga tao sa kanya? Ano yung ulan? Sinabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa Luke 17:27, sabi niya, people were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day of Noah entered the ark. Sabi ni Jesus, hanggang pumasok sila Noah sa loob ng arko, yung mga tao daw nagsasaya. Nagkakainan, nagiinuman, nagkakasalan, ginagawa nila lahat, alam niyo, ordinaryong buhay. Nagkakasiyahan lang sila. They're enjoying their life. Ginagawa nila yung bucket list nila. Ginagawa nila kung ano yung mga gusto nila. Hanggang pumasok sila Noah. Walang naniwala. At sabi ni Christ, sa Luke 17:27, then the flood came and destroyed them all. Isang araw, mga kapatid, isasara ng Panginoon yung panahon ng pagkakataon. Alam niyo kung sino yung nagsara ng arko? Diyos. Sinabi doon sa Genesis 6, yung Panginoon ang nagsara ng pintuan ng arko. And one day, sa pagparito ng Panginoong Hesukristo, sa pagdating ng Judgment Day, ang Panginoon ay magsasara rin ng pagkakataon para maligtas ka. One day, the door of the invitation to Christ will close. Pwedeng kamatayan natin, pwede rin na Judgment Day. Kahit huwag kang manatili sa labas ng arko ng kaligtasan. Pumarito ka ngayon na. Tinatawagan ka. Papalapit sa Panginoong Hesukristo. And for us, believers, mga kapwa ko mananampalataya, mga kapwa ko believers, you are inside Christ. Nasa loob ka na ng arko. You have confidence. Hindi na ibubuhos ng Diyos yung puot niya sa'yo kasi na kay Kristo ka na. Nandoon yung assurance mo, nandoon yung kumpiyansa mo. Safe ako sa Judgment Day. Gusto ko nang dumating si Christ. Bakit? Kasi alam ko, na kay Kristo ako. Now, anong gagawin mo kung nasa loob ka na ng arko? Anong dapat mong gawin? Tawagin mo yung mga wala pa. Papaloob kay Kristo. Tawagin mo yung mga hindi pa mananampalataya. Papasok sa arko ng kaligtasan. Para kang si Noah sa namamatay na mundo. You, brother and sisters, have found favor in the eyes of God. Hindi ka si Noah, pero para kang si Noah. Kung paano si Noah ay nandoon sa arko, ikaw ay nasa loob ng Panginoong Hesukristo.
Call them to Jesus Christ. May mga family members ka pa na hindi Kristiyano. May mga kaibigan ka pa na hindi pa mga Kristiyano. May mga kamag-anak ka pa na hindi pa mga Kristiyano. Nasa labas sila ng arko. Anong gagawin mo? Nasa loob ka. Hindi ka nahatulan ng Diyos sa kanyang puot, pero sila nandun sa labas, namumuhay sa mundo. Call them to the Lord Jesus Christ. Tignan mo yung mga hindi mananampalataya. Alam nyo, kahit gaano sila kasaya, kahit gaano, tingnan mo, parang mas masaya pa sila sa akin Brothers, the wrath of God awaits them. Isang araw, darating yung hatol ng Diyos sa kanila. Magiging payapa ba sila pagkatapos ng kamatayan? You know better. You know the Bible. You know the truth of Scriptures. Anong mangyayari sa kanila pag dumating na si Kristo? Mga kapatid, call them to the ark. Tawagin mo sila papalapit sa Panginoong Hesukristo. Tawagin mo sila habang may panahon pa. Tawagin mo sila ng nananalangin. And we also do this as a church. Ginagawa natin ito bilang isang iglesia. Ang message ng church ay hindi come to the church, kundi come to Christ. Hindi tayo Roman Catholic Church Yung Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, mga cults, anong sinasabi nila? Pag naging member ka, ligtas ka. Ganun ba yung paniniwala natin? No. Ang mensahe natin, pumunta ka sa Panginoong Hesukristo, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo, at maliligtas ka. Ang message natin ay lumapit ka kay Christ. Ang pronta na mensahe natin ay si Jesus. Ang pinaka-ebanghelyo natin ay hindi church, kundi Christ. Ang Panginoong Hesukristo mismo. Alam niyo, yung nakalagay sa final verses, sa final chapter ng Revelation, ang parehong banal na spirito at ang iglesia, sinasabi nila, come. Come. Kanino yun? Come to Christ. Revelations 22 verse 17, the Spirit and the bride says, come. And let the one who hears says, come. Let the one who is thirsty, come. Let the one who wishes to take the free gift of the water of life, come. Lumapit ka kay Hesukristo. Siya ang arko ng kaligtasan. At bilang pagtatapos, ang bawat araw ay bagong paalala ng pasensya ng Diyos. Bawat pagsikat ng araw ay bagong oportunidad para magsisi, maniwala at sumunod sa Kanya. Habang hindi pa pinapataw ng Diyos yung kanyang panghuling hatol, tinatawagan niya pa yung mga makasalanan, papalapit sa sarili niya. Hanggat hindi pa sarado yung pinto, gamitin natin ang panahon natin ng may karunungan. Tumalikod tayo sa kasalanan, kumapit tayo kay Kristo, gugulin natin yung bawat natitirang panahon natin sa pagtawag sa iba, papalapit sa tagapagligtas. At pagdating ng paghatol ng Diyos, matagpuan sana tayo ng Panginoon na nasa loob ni Kristo. At matagpuan tayo hanggang sa huling segundo na tinatawagan yung iba, papalapit kay Kristo. Nalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dito sa talata namin. Salamat po sa Genesis chapter 6. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong biyaya para sa mga hindi mananampalataya na pumarito kay Jesus. At sa aming mga mananampalataya, may we be more evangelistic. May we be more prayerful and sober in calling others to the Lord Jesus Christ. Papuri po sa iyo. Ito ang gusto mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.